Senator Rodante Marcoleta, sinisimulan ng gibay ng administrasyong to. Nakikisakay din ng mga kakamping. Sinasabi nila na corrupt daw itong si Senator Marcoleta. Pero hindi nila alam na demolition job lang ito, wala nang iba. Una, sasabihin ko kung bakit. Dahil yung sinasabi ng Ombudsman's Field Investigation Bureau na yung 75 million pesos na natanggap daw nitong si Senator, bago pa yan magsimula yung kampanya. Ang campaign ay nag-start ng February at natanggap niya yon January. So, paano masasabi na undeclared yun? 'Di ba? Obvious naman bago magsimula. Pangalawa, si Mike Defensor na mismo ang nagsabi na baseless yung mga paratang at ito ay forged o sa madaling salita ay yung pilit lamang na kaso. Tsaka bakit nila ngayon lang yan nilabas kung kailan yung mga taong bayan mulat na? Sa dami ng kaliwat kanang mga issue na naglalabasan na kapalpakan ng administrasyon to. Bakit ngayon nila yan lahat sinisiwalat? Bakit hindi noon pa? 'Di ba? Talagang ginigiba lang nila ng ginigiba ang mga nalilink sa mga Duterte, particularly kay VP Sara, na talagang napakalakas talaga na walang tatalo sa alam nila sa 2028. Kaya ito naman ang pinagdidiskitahan si Senator Marcoleta. Hangang-hanga talaga ako sa administrasyon to, sa kanilang mga ginagawang demolition job sa mga taong hindi sumasabay sa kanilang mga tugtugin, no? At talagang pinipit-pit nila at sinasagad, hinahanapan ng kung ano-anong mga butas para lang talagang mapagtakpan yung mga totoong issue na kailangan talagang maresolba na hindi nila maresolba. Tulad ng inflation, kawalan ng trabaho, pagtaas ng mga bilihin, at marami pang iba. Talagang kawawa dito ang Pilipino, ang buong bayan, ang buong bansa. Shoutout sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Okay kayo. Mga tol, itong si Senator Amy Marcos, may nilahad na bagong impormasyon kanina na kung saan sinabi niya na yung isang insider na kakilala niya nandun mismo sa loob daw ng meeting room kung saan nandun rin si BBM tsaka yung mga alipores nito. Pinagbabalakan daw nilang isulong yung charter change at balak nilang ihinto daw yung election sa 2028. So bilang isang mamamayang Pilipino, ito nga napalabas ako para magpahangin. Nakaka-alarma lang talaga. It's very concerning, no, kasi it will raise serious concerns both politically and economically para sa ating bansa. Politically, dahil unang-una dyan, pag naging parliamentary government tayo, dalawang forms yan, no. Una is yung magiging single chamber kung tatawagin nila. Pag yun ang nangyari, yung mga senador, mawawalan na ng kapangyarihan yan dahil magiging kapangyarihan na lang nila is equal sa mga congressmen ng House. Pag naman yung ginawa nila yung hybrid form, yung mga senador, hindi nila mapapatalsik yung prime minister. Kasi magkakaroon ng prime minister niyan sa parliamentary pag yung hybrid form. Hindi nila pwedeng pababain yun pagka nangurakot o naging corrupt, no? Hindi sila pwedeng mag-vote ng no. So, para sa akin, hindi yan magandang idea, no? Para sa akin, pansariling interes. At nakaka-alarma lang talaga kasi nga, kaya siguro nila ginagawa yan dahil alam nilang hindi nila mapapabagsak yung Duterte itong 2028 elections. Kaya gusto nilang ma-extend yung mga term nila para nang sa ganun, yung kapangyarihan talaga mahawakan nila. At talagang nakakatakot lang, no, kung ito yung matutuloy kasi nga, baka mangyari niyan, yun nga, magtuloy-tuloy to at maging martial law tulad ng ginawa ng tatay niya. Sana itong si Mr. President ay magdalawang isip, no. Huwag niya sanang itutuloy itong mga binabalak daw niya ng mga ito. At magkaroon siya ng onting konsensya man lang, no. Dahil nga isipin niya at the first place kung bakit siya tumakbo. Para saan ba, 'di ba? Para mai-correct ang legacy sana ng tatay niya na nagkaroon ng bahid noon. Pero ano nangyari ngayon? Parang nagkakaroon ng puno-puno ng vengeance, yun ang nakikita ko yung paghihigante, puot, galit. At naapektuhan dito hindi lang naman ang mga Marcos, hindi lang naman sila. Naapektuhan dito mga ordinaryong mga Pilipino na walang kinalaman sa personal na vendetta ng mga Marcos sa mga nakaraan nung 80s, 90s. Kung may problema itong si Mr. President sa nakaraan niya, wag niya sanang idadamay ang buong sambayan ng Pilipino. Kasi lahat tayo dito
sobrang lag na lag na tayo sa pag-asenso, sobrang napag-iwanan na, haluan pa ng ganyang paghihigante. Sana naman Mr. President, sana hipuin ng Panginoon ng puso at damdamin itong si BBM nang wag niya ituloy itong mga binabalak daw niyang mga ito. Sana lang mga tol talaga, pagdasal natin. NBI, PNP, Malacanang, ang tataba ng utak nyo. Si Bato hinahanap nyo isang tao, nakaupong senador pa. Samantalang yung mga importanteng issue na papabayaan nyo dyan, yung mga paghahanap din sa ibang high profile na tao, sila Atong Ang, yan sila General Bantag, tapos yung mga sangkot sa billion flood control, yan sila Saldico. Tapos balak nyo mag-deploy ganyang karaming pulisya para lang sa isang tao, si Bato. Tapos ito pa, kung ano-ano yung mga sinasabi nyo na may mga leads na kayo, marami kayong lead na kung saan pwedeng matuntun si Bato, di ba? Lalo nyo lang pinag-iingat yung tao lalo lang kayo mahirapan di ba? Kung di ba naman kayo nanunulunggis bakit nyo sasabihin yan, di ba, sa media pa? Kung gusto nyo talagang mahanap kung nasan si Bato, hindi naman ganun kahirap. Meron akong mga nasa isip ko na possibility na kung saan siyang pwede nagpunta, no? Yung mga possibility kasi na to, o senaryo, no? Hindi may iwasan to kasi syempre alam niya na talagang may malaking chance ang hahabulin siya ng mga itong enforcement agency na mga ito. Dahil nga paglabas niya ng Senate, di ba? Expected na niyang ganyan yung magkakaroon ng manhunt. Syempre, nasa PNP siya dati, alam niyo yung mga utak na mga yan So, kung dito siya sa Pilipinas, tulad ng sinasabi ng mga ibang vlogger, parang feeling ko para sa akin malabo, no? Kasi nga, ayun nga, hindi na siya magpapaka risky na dito magstay na hindi natin alam, baka mamaya yung gobyerno pa baka talagang gamitin pa yung mga Intel funds. Para sa akin, sky is the limit yun pagdating sa ganun, yung Intel funds, ang laking halaga niyan at medyo baka may mga bumaliktad sa mga ano niya, nakapalibot sa kanya. So palagay ko lumabas siyang bansa. Tapos yung mga bansang to, options, no, yung mga merong malalapit may mga malalayo din, no. Pero pinag-uusapan kasi dito yung salitang extradition. Yan yung batas na nagmamatter yan country to country. So, pag sinabi extradition, yan, pwede kang pabalikin sa Pilipinas, halimbawa, galing ka sa extradition country, halimbawa, UK. So, pagka hinabol ka ng Pilipinas, pwede ka nilang pabalikin pagka alam nilang nandun ka. Yung isa naman is yung may ICC agreement ka, di ba? Halimbawa, pagka may parehas na bansa, may ICC agreement, pwede rin kayong magtulungan nun. Pero may mga bansang walang extradition sa Pilipinas at wala ring ICC agreement. Isa-isayin natin yan. Isa na sa malalapit is yung Malaysia. Yung Malaysia, kumalas na yan sa ICC, kung di nyo alam. Kasi nga, hindi gaya sa atin na makapili ang gobyerno. Sila ayaw nilang mapakikialaman ng soberanya nila. Dahil may hari sila may king baka mamaya, by political envy o yung mga kalaban sa politika, magsampa ng kaso sa ICC, yung king mapapaalis yun. Tradisyon nila yun di ba? Yun ang bayan nila, yun ang kultura nila Tapos, ang mangyayari diyan, pag nasa Malaysia siya, hindi gaya ni Alice Guo noon, no? Na yun nga nakita si Alice Guo noon 'di ba, sa Singapore ba yun o Indonesia. Ngayon, kung lalabas siya ng backdoor exit si Bato, no, galing sa Mindanao o kung saan via ferry, pwede niyang ipresenta yung passport niya. Sa pagkakaalam ko dun sa border control, hindi nalalabas yung kung nag-exit ka ba ng ng Pilipinas. Parang ganun yung nangyari kay Alice Guo noon Kaya nakapasok siya ng legal sa Singapore, di ba? Kahit walang exit stamp yung passport mula Pilipinas. So pwedeng yun. Tapos, pangalawang bansa, pwede rin sa Vietnam. Vietnam, walang extradition sa Pilipinas. Wala ding ICC agreement. Lalayo-layo ka pa, doon naman bandang, alam niyo yung bansang Turkey. So yan, walang extradition din yan at ICC. Tapos yung Armenia, yun, eto na, yung bandang Central Asia na to between Asia and Europe na. Hindi yung eto yung isang bansa pala, yung Georgia. Hindi to yung sa US. Pero eto, nakatira na ako dun sa Georgia dati, no? At Syrian. Si Attorney J.B. Hinlo pa, yung senador natin, syempre. Attorney J.B. Hinlo, shoutout sa iyo. Suportahan natin yan, mga kababayan. Nagsuggest na ako sa kanya na sabi ko kung si Senator Bato, wala pa tong kaso sa ICC. Kung mamaya yung pagtutulungan siya ng gobyerno, makakompromise siya, pwede niyong advisean na magpuntang Georgia kasi ako na-experience ko na tumira dun. So, walang extradition ng Georgia sa Pilipinas. At yan, pwede rin magstay dun. Kasi, alam nyo, yung Georgia, tumira na ako dyan, alam nyo, nadaig ko pa nga si Tevez sa layo ng mga napuntaan Biruin nyo yun.
Tevez hanggang Timor-Leste, di ba? Tayo nakarating tayo doon. Ilang oras ba mula Korea noon? Almost 20 hours, mahigit. Nakikipagbakbakan pa tayo, nakikipag-away tayo dun sa kalsada dun, yung mga maangas dun, hinaalala ko eh. Ayan nga, dahil nga na ano tayo, nagiging racist dahil nalalamang Pilipino. So, ito nga, mabalik, no? Yung mga bansang yun, nabanggit ko, possibility na dun nagtungo si Senator Bato. Kasi nga, baka pwede niyang hihintayin na lang na maupo si VP Sara bago siya lumutang, no? Kesa magko-compromise yung safety niya sa Pilipinas. Kasi, alam niyo ako, sa experience ko yung nangyari kasi sa buhay ko mga tol, sa Makati naman, ginipit ako ng malaking politiko dyan. At ako, ayoko namang matutulad kay Doc Yumol. Si Doc Yumol, sayang yun mga tol, kung naalala nyo. Yung namaril. Pero ako, almost, na din ako, sasabog na ako ng mga panahon na yun dahil nga ginigipit tayo, pamilya natin. Pinili ko na lang na para sa safety at sa kakatahimik na lahat. Diba, wala na lang magkagulo at magkasakitan, magkapatayan. So, hindi na ako nag-atubiling magano talaga kahit mahirap, malayo sa pamilya, yan. Kaya, itong si Senator Bato naman, yan, feeling ko, bago siya lulutang talagang magiging mahirap, no? Para sa gobyernong matuntun siya. Hindi talaga siya lulutang ng kusa, yan ang masasabi ko. Talagang matcha-challenge talaga ang gobyerno. Pinakamahirap siguro nilang hanaping tao to na high profile. Kasi imagine niyo sila bantag nasa Pilipinas sa tingin ko sa Northern Luzon, no? Pwedeng magpunta sila Bato doon, pwede rin sa Mindanao. Pero ang danger dyan, pag kinalampag nila ang Mindanao o ang Luzon o nagalit ng mga Igorot o nagalit ng mga kapatid natin mga Muslim. Kasi, halimbawa, wala naman talaga dun si Bato. Tapos, naluglog nila yung mga lugar. May posibilidad na magalit yung mga taga dun, di ba? Sa kabundukan. Di ba? Kawawa ang mga, natin, NBI, pagka ganyan ang nangyaring senaryo. Kaya, huwag sana nila ituloy yung mga ganung pag-aaksaya ng oras yan, mga tol, yung ganyang paghanap sa isang tao. Sa dinami-dami ng mga kalbo dyan sa paligid, di ba? Mamaya, malito sila, may kalbo dito sa kanton to, this guys, malaki din yung katawan, di ba? Huwag nilang pag-interesan na yung si Bato na senador yan, di ba? Huwag nang ganyan, yung habulin nila yung mga ibang high profile din, huwag nilang ituon yung 100% na focus dyan sa kanya, di ba? Tsaka yung mga nasa flood control, yun nga, panagutin dapat yan. Yan ang sa kanila ngayon, hindi natin malaman di ba? Kung nanulongis ba itong administrasyon na to o talaga wala bang magawa lang, no?